ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at Prinsipe ng Kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat patayin ang taong ito, pagkat nagpahayag siya laban sa lungsod, gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at sa mga taong naroon, sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod, gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain, at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayon mahahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilalaan sa inyo. Ako'y nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Pag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan. Ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito. Pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at mga propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito, sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon. Subalit si Jeremias ay binabantayan ni Ahikam, anak ni Safan, kaya't hindi siya napatay ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako'y dinggin sa panahong iyong ibigin. Iligtas mo ako ay sagipin. Sa putik na ito, tubig na malalim. Sa mga kaaway, ako'y iligtas din. Huwag mong tulutang, ako ay maanod. Dalhin sa malalim at baka malunod. Hahantong sa libing, ako pagkatapos. Poon ako'y dinggin sa panahong iyong ibigin. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Poon ako'y dinggin sa panahong iyong ibigin. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon ako'y dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang inuusi sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodes na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Dumating ang kaarawan ni Herodes. Sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasayahan si Herodes kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingi nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Hoy, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ha? Sabihin nga ninyo, I am blessed. Mas malakas. Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, you are blessed. Mas malakas. Sabay-sabay natin sabihin, we are blessed. Mas malakas. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. I am blessed, you are blessed, we are blessed sa magkat mahal tayo ng poong Jesus Nazareno. Amen? Palakpakan ng Panginoon sa umagang ito. Napakaganda ng iniiwang aral sa atin ng mga pagbasa, lalo't higit ang ating mabuting balita. Sapagkat makikita natin dito si Juan Bautista na nagbibigay ng 3 aral na maaari kong magamit at maaari nating magamit. Ano ang mga aral na iniiwan ni Juan Bautista? Number 1, magsalita ng katotohanan. Sabay-sabay nga tayo. Very good. Totoo yan. Sapagkat si Juan Bautista ay hindi natakot magsalita ng katotohanan kay Herodes. Anong sabi ni Herodes? Anong sabi ni Juan Bautista kay Herodes? Yang babaeng kasama mo ay hindi mo asawa. Asawa na kapatid mo. Matapang si Juan Bautista sa pagsasalita ng katotohanan. Amen? Pero hindi lang sapat na tayo magsalita ng katotohanan. Dapat ay may kasama yan. Ano yun? Manindigan sa katotohanan. Sabay-sabay nga tayo. Anong una? Magsalita ng? Anong pangalawa? Sabi ni Juan Bautista, hindi mo asawa yan. Totoo, pinanindigan niya ni Juan Bautista, kaya siya'y napakulong. No? Ang hirap sa ating mga tao, magaling tayo magsalita ng katotohanan, pero pagdating sa paninindigan, sumasablay tayo. Amen? Totoo yan. No? Ay, kasi kamag-anak ko yan. Ay, kasi kaibigan ko yan. Ay, wala. Hindi pwedeng gayon. Sapagkat si Juan Bautista, kahit mapakulong siya, alang-alang sa katotohanan, ginawa niya. At siya ng isang matinding hamon sa ating mga deboto ng Nazareno. Hindi lang sapat na tayo nagsasalita ng katotohanan. Kailangan ay manindigan tayo sa katotohanan. Amen? Pero hindi lang yon, may pangatlo. Ano yun? Mamuhay sa katotohanan. Sabay-sabay nga tayo. Anong number 1? Anong number 2? Anong pangatlo? Mabuhay sa katotohanan. Kaya tignan mo si Herodes, gusto niyang ipapatay si Juan Bautista, subalit hindi niya magawa. Bakit? Sapagkat kinikilala siya ng mga Hudyo bilang isang propeta. Walang makitang kapintasan kay Juan Bautista, sapagkat hindi lang siya nagsalita ng katotohanan, nanindigan siya sa katotohanan, at nabuhay siya sa katotohanan. Hindi katulad ni Herodes, nagsalita siya ng katotohanan, subalit hindi niya mapanindigan ng katotohanan. Tapos nung siya nagbitaw ng sumpa, no, ibibigay sa lahat, ibibigay niya ang anumang hilingin ng anak ni Herodias, kahit ulo ng tao, ibibigay niya. At ang pinakamalala si Herodias, bakit? Number 1, hindi siya nagsasalita ng katotohanan. Alam niyang kabit siya, pero matapang pa rin siya. Nakakatakot ang ganyang tao. Hindi na nga nagsasalita ng katotohanan, hindi pa niya pinaninindigan ang katotohanan. Kabit na nga siya, matapang pa siya. Ay, huwag kayo magagalit kay Pader. Mali na nga. Pinanghahawakan pantama siya. Abay, matakot ka sa Diyos.
walang natatago sa Diyos. At ang malala nito, hindi nabubuhay sa katotohanan si Herodias. Ginamit pa niya ang kanyang anak para ipapatay si Juan Bautista. Nakakatakot ang mga taong hindi nabubuhay sa katotohanan. Bakit? Gagamitin kahit ang mga inosenteng tao para sa kanilang pansariling kapakanan upang pagtakpan ang kanilang mga maling ginagawa. Tinamang unang pagbasa, si Jeremias ganun din. Nagsalita siya ng katotohanan. Kayong mga nasa templo, kayong nasa pamahalaan, bulok kayo, bulok! Anong English ng bulok? Corrupt na kayo. Masyadong corruption ninyo. Yan ang sinabi ng propeta Jeremias. Bulok ang nasa templo, bulok ang nasa pamahalaan, parurusahan kayo ng Diyos. Anong sabi ng mga tao at nasa templo? Patayin natin siya. Pero anong sabi? Nanindigan si Jeremias sa katotohanan. Bahala kayo. Alam kong nasa ilalim niyo ako. Subalit hindi ko pwedeng baliin kung anong sinabi ng Diyos. At dahil si Jeremias ay namumuhay sa katotohanan, hindi siya ginalaw ng mga tao. Bakit? May nagbantay sa kanya upang siya ay mabuhay. Yan ang magandang tinuturo ng ating unang pagbasa at ng ating mabuting balita. Sa panahon natin ngayon, punong-puno na tayo ng kasinungalingan. At dahil punong-puno na ng kasinungalingan ng mundo at tayong mga tao, kahit mali, ginagawa nating tama. Kung ano ang kasinungalingan, yan ang inaakyat natin. No? Okay, magagalit kay Father. Para bagay na napanood ko sa Olympics, nung naglaban yung Italy at yung Algerian. Yung Algerian trans woman. Lalaki po talaga siya. At ang nilabanan niya ay tunay na babae. Kaya pagkatapos ng 2 suntok, yung Italia sumuko. Bakit? Kasi hindi naman talaga babae ang kalaban niya. Ang kalaban niya ay lalaki. Subalit anong sinasabi nito? Babae daw siya. Kita mo na yan. Ako po'y rumirespeto, subalit kailangan ang mangibabaw ay ang katotohanan, hindi ang kasinungalingan. Sapagkat napakaganda ng ating kasabihang mga Pilipino, ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat. Di bali nang masaktan kita dahil sa pagsasabi ng katotohanan, kesa naman magsama tayo ng masaya. Subalit kasinungalingan naman, ang sa atin ay namumutawi. Yan ang magandang iniiwan ni Juan Bautista. Na tayo na mananampalataya, na tayong mga deboto, una sa lahat, huwag tayong mangingimi na magsabi ng katotohanan, magsalita ng katotohanan. Pero hindi lang sapat na tayong magsalita ng katotohanan. Manindigan tayo sa katotohanan. Mali kung mali, tama kung tama, itim kung itim, puti kung puti. Pero hindi lang sapat na tayo magsasalita at tayo maninindigan. Kailangan ang buhay ko ay sumasalamin din sa katotohanan. Amen? Sapagkat ang tunay na debota ng Poong Jesus Nazareno, kapatid niya ang katotohanan. Amen? And ang hihilingin natin sa mahal na Birheng Maria, ngayong unang Sabado sa buwan ng Agosto, na nawa ako at tayo ay akayin ng mahal na ina sa kanyang anak, ang mahal na Poong Jesus Nazareno, na siyang daan, katotohanan at ang buhay. At tayo'y hinahamon ng ating mabuting balita at ang ating unang pagbasa na katulad ni Jeremias at ni Juan Bautista, magsalita ng katotohanan, manindigan sa katotohanan, at mabuhay sa katotohanan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Magsitayo po ang lahat.
Mga minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo kay Kristo na nagwagi laban sa lahat ng kasamaan. Lakas loob tayong lumapit sa Ama, kasabay ng ating mga panalangin. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Makapagyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay saksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makatulong na maitindig ang mundong nasadlak sa pagkakasala. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga nagdirigmang mga bansa naway matutong mamuhay sa pagkakasundo at pagtutulungan para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Makapagyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. At tinawang itaguyod ng buong puso ang katotohanan at labanan ang patago at pailalim na impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao naway makarating sa pangakong walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. At sa katahimikan ay ating itaas sa Diyos ang ating mga pansarili at mga natatanging mga kahilingan. Isama din natin sa banal na misang ito ang mga nasawi sa sunog kahapon sa Binondo. Makapangyarihang Diyos sa Ama, habang itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin, nagpapasalamat kami sa iyong anak na siyang lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na nabubuhay nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya ni iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ng mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isinugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa namang hena nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alahalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang sa iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at ang pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran
ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kadalang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.